Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po ito, pag-usapan lang po natin itong, nung una kasi 'di ba dinideny ng PNP, particular ni General Torre na meron silang ginagawang hukay doon sa loob ng KOJC compound. Pero ngayon, ito umamin po siya na talagang meron silang ginagawang paghukay doon sa loob ng KOJC. So, lumalabas na sinasabi nila itong si General Torre talagang nagsisinungaling dahil nga pinasinungalingan niya nung una tapos aamin din naman pala na merong ginagawang hukay. Pero doon sa pag-amin niya kasi parang napilitan pa kasi may mga ginawa sila ron na gusto nilang itago yung kanilang mga ginawa doon sa ilalim ng basement, pero nabuko pa rin. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time pa-like na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin 'tong balitang ito sa pag-amin po ni General Torre na meron silang ginawang hukay taliwas dun sa unang statement niya na hindi daw sila naggagawa ng hukay. Nakumpirma sa inspeksyon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ kahapon ang ulat na nagukay nga ang mga pulis sa basement ng isang gusali doon. Biyernes ng umaga, pinasok ni na Senators Ronald De La Rosa at Ruben Padilla ang Cathedral at Jose Maria College o JMC basement kasama ang mga kinatawan ng KOJC at mga miyembro ng media. Ang inspeksyon ay bahagi ng isinasagawang pagdinig sa Senado sa paggamit umano ng labis na puwersa ng Philippine National Police para i-serve ang warrant of arrest laban kay KOJC leader Apollo Kibuloy. Ayon sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo na nakapasok sila sa mga nabanggit na lugar matapos itong harangan ng mga pulis. Sa ocular sa Cathedral, sinilip ng mga senador ang sinasabing secret door na kadugtong ng isang kwarto. Ito yung sinasabi ng KOJC na holding room umano ni Kibuloy kapag magsasalita sa pagtitipon. Yan yung isa sa naging big deal, na ginawa ng PNP na may secret door daw, dun daw nagtatago si Kibuloy. So kung dun nagtatago si Kibuloy, bakit hindi niyo nahuli? 'Di ba? Parang napaka gumagawa ng diversionary tactics nila na palalabasin nila doon nagtatago, pero hindi naman nila nahuli. Tapos diyan pa nga daw nila nakita na or katabi yata niyan may mga kwarto kung saan doon nila nakita na may mga natutulog daw ng mga minor de edad na posible raw na parte daw yun ng human trafficking. So nagpaliwanag din naman dito yung kay JC na yung mga kabataan na yun daw yung mga tinutulungan nila. Yung iba doon, mga orphans, mga scholar nila. So, pwede kasing yun yung gamitin ng PNP na panakip dun sa kahihiyan na mangyayari kung sakaling hindi nila mahuhuli si Kibuloy. Pwede lang gamitin ano yun bala para sabihin nila na meron silang mga natuklasan ng mga sabihin natin mga nakitang mga illegal. So yun ang palalabasin nila para mapaktakpan yung itong kapalpakan nila sa paghuli rito kay Kibuloy. Sa bandang stage ng cathedral, nakita rin ang isang butas na tinatakpan ng punit na carpet. Sa pagharap sa joint public hearing ng Senate Committee on Justice and Human Rights at Public Order and Dangerous Drugs kinahaponan, sinabi ni Atty. Torion na ang mga pulis ang gumawa ng butas. September 2 at 2 o'clock in the morning, no? Ang PNP nag-conduct na naman ng unli search doon sa Cathedral Holding Room. Meron silang ginamit na fiber optic camera and audioscope. And nagbangag, no? Naggawa ng hole doon sa floor. Pero wala po silang nakitang tao po doon. So yun yung mga naging aligasyon ng una ni Atty. Torion, di ba? Dun sa nakarang video natin. Yan yung mga lumabas na balita na aligasyon lang daw yan ni Atty. Torion, sabi ni General Torre. Kaya nga hinamon niya pa rito si Atty. Torion na patunayan nga daw. Tapos tinatanong niya kung saan daw nanggaling. Iharap daw yung taong nagbigay ng video or ng picture na ipinakita niya. So ang ginawa ni Atty. Torion, nagsama siya ng media. Hindi media ng SMNI. So ang sinama niya yung ibang media para patunayan na hindi nga sila pinapapasok dun sa area na yun para makita yung sinasabing ang paghuhukay na yun. Pero yun nga,
nakita naman natin na talagang hinaharang sila ng PNP. So maraming media ang nakakita. Tapos dito, nakita rin dito nung nag-inspect sila Senator Bato at si Senator Robin Hood, na yun nga, nakita na nila yung mga pinagbutasan o yung mga ginagamit nilang yung mga pinagkukayan, tinakpan lang ng mga kung ano-ano para hindi mapansin. Pero syempre, hindi naman mga tanga yung mga nandiyan na hindi mo mapapansin yan. Syempre, makikita mo yung structure, di ba, na ang ayos-ayos, tapos biglang may makikita kang mga tumpok ng kung ano-ano. So syempre, ikaw, pag-iinalaan mo na kagad yun na bakit maglalagay ng kung ano-ano mga gamit diyan, daanan ng tao yan. So, common sense, di ba? Syempre, yun ang una mong titingnan. Na rin ang mga senador ang basement ng JMC kung saan sinasabing may hinukay ang mga pulis para hanapin ang umano'y underground bunker ni Kibuloy. Oh, di ba? Kung titingnan mo rito sa sa picture na to, nasa gitna ng basement. Tapos diyan mo ilalagay yung pangharang mo para hindi mapansin kunyari yung hinuhukay nyo. So napakalaking kalokohan, napakalaking katangang ginawa nito ng PNP. So sana hindi na lang nila nilagyan ng ganyan kasi mas lalong mapapatunay na nagsisinungaling sila doon sa unang, particular si General Torre, na nagsisinungaling siya na wala silang ginagawang hukay. Dahil diyan makikita na bakit mo tinatago to? Ba't nyo nilagyan ng ganito? Hindi naman pwedeng isisi mo yan sa KOJC member. Dahil nga hindi nakakapasok din yung KOJC member. Di ba? PNP lang, hinaharangan sila. So, ang nagtakip niyan, PNP. So, bakit nila tinakpan? So, ibig sabihin, may tinatago. So, kung may tinatago, may pinasisinungalingan. So, sino yung nagiging sinungaling dito? Siyempre, yung nagsabi na wala raw siyang, o wala raw ginagawang paghukay diyan mismo sa basement. Wala namang nakitang malaking hukay doon pero may bahagi ng sahig na may mga nakatambak na mga kahoy. Nang alisin, tumambad ang parte ng sahig na kung titingnan ay tila hindi pa lubusang natutuyo na semento. Nang suriin ito ng mga tauhan ng Office of the... Diyan pa lang makikita mo na Alam nyo, hindi naman matutuyo kagad yan ng isang buwan. Kahit isang buwan na yan, medyo makikita mo pa rin yung pagkakaiba ng kulay ng semento na ginamit pang takip doon sa semento na matagal nang natuyo. Malayong-malayo yung itsura niyan. So kahit sabihin mong isang buwan na yung nagawa na yan, hindi pa rin niya makakalusot sa visual na checking. Halatang-halata mo yan. Lalo na ito, kung halimbawa 2 weeks pa lang or 1 week mahigit mo lang pinatuyo yan. Hindi yan napakalayo ng pagkakaitsura kasi medyo basa pa yan. Tuyo lang yung ibabaw pero yung loob niyan malambot na malambot pa, basang-basa pa yan kaya madaling madidistinguish kung bagong semento yan o hindi. Building official na pagtanto na bago pa lamang ito dahil sa mga nakitang bakas ng diinan at suriin ang kanilang device. Agad rin itong natibag ng subukang bukalin. Sa hearing, sinabi ni Senator De La Rosa ang kanyang obserbasyon sa basement at tinanong sa General Torre kung pulis nga ba ang gumawa ng hukay sa property at kung may hawak silang permit. Pinuntahan ko kanina sa inspection kanina, hinukay namin doon, very fresh pa yung simento na ginawa at nung natanggal yung simento, yung mga kabilya na nilagay doon, hindi kabilya na construction na related ba kabilya, kundi kung saan lang napulot na kabilya yon. And yung lupa is very loose. You admit that you really did a digging below the JMC. Yes, sir. It's part of our presentation later on, sir. That's a presentation ko, sir. Kaya nga, in-admit mo. Yes, sir. Did you secure dig? Tapos umamin siya rito na talagang yung totoong naghukay sila. So, totoo yata sinasabi nila na nagsisinungaling nga itong si General Torre na sabihin niya nga wala raw ginagawang paghuhukay yung mga PNP personnel doon. So, meron pang aligasyon dito na yung mga naghuhukay na yun, hindi raw mga pulis yun. May mga sinasabi pa nga sila dyan na yan daw mga construction worker, mga miners talaga, yung mga kinuha ng PNP para maghukay doon sa area nyo. Kasi siyempre kung mga eksperto, siyempre mga construction workers, sanay yan mga miner. Sanay sa hukay yan. So mas mabilis yung paggawa nila.
So, mas maganda pa yung pagkakahukay. Kaya, ah, yun daw yung kinuha ng PNP. So, noong una, tinatanggi rin nila yan eh. Sinasabi pa nga ng spokesperson ng PNP na kaya daw medyo matanda tingnan yung mga pulis na yun, mahaba na raw yung balbas. Dahil daw sa pagod, hindi na raw nakakapag-ahit, na hindi na raw, hindi nakakapagpahinga, kaya daw ganun nangyari. So, maraming tumaas ang kilay nun na parang yung mga pulis na yan, sanay sa training yan. Di ba? Bago maging pulis yan, dumaan sa napakahigpit, sabihin natin, makahirap na training para hindi kayanin yung stress, yung tagal ng pag-stay nila dyan. So, medyo marami tumaas ang kilay. Tapos dito, malalaman dito sa hearing na to, na totoo pa lang, nagpasok sila ng ibang tao dyan mismo sa loob ng compound. Permit from the building officials of the city of Davao or any permit from DNR for that matter? Before No, you sir. do that? No, sir. Lumabas rin sa hearing na hindi talaga pulis kundi mga sibilyan ng ilang lalaki na nakuha na ng larawan habang nakasuot ng athletic uniform sa compound. Pag-amin ni General Torre, mga minero ito na kinatulong nila para hanapin ang umano'y underground bunker ni Kibuloy na inilaran. Di ba? Diyan pa lang, sa tingin natin, medyo may violation na. Kasi bakit kailangan mo kumuha ng ganyang mga tao? Tapos pag susuotin mo pa ng uniform, yung athletic uniform ng PNP. Diba? Diyan pa lang medyo makikitaan mo na sa tingin natin, hindi naman tayo abogado, pero mukhang may violation na dito. Pangalawa, yung sinasabi ni Senator Bato na hindi man lang sila kumuha ng permit bago sila naghukay doon mismo sa basement. So, siyempre, may mga building permit, merong environmental permit kasi medyo malalim yung hukay. So, di ba, pag ordinaryong tao, ordinaryong kumpanya, ang gumawa niyan, tapos nahuli, may violation ng silang kakaharapin. Kaya dito medyo marami na violation na yung nakumit dito ng PNP. At kaya dito panalangin na lang itong mga to na sana mahuli nila si Kibuloy dyan sa loob. Kasi kung hindi nila mahuli si Kibuloy dyan, sigurado patong-patong yung kakaharapin nilang kaso. Niya bilang extraordinaryo o end-of-the-world bunker. Pinag-uniforme na lang namin, sir, para sila ay makapasok ng hindi na pinipigilan. So you summon the services of these civilians Yes, sir. to effect the arrest of Pastor Kibuloy Yes, or sir. to dig a tunnel below the To dig the building? tunnel, because it is the way for us to break into the tunnel that we suspect Apollo Kibuloy is hiding. Giit ng general, may sapat silang batayan at dahilan para suportahan ang nasabing hakbang. Paliwanag naman ng kinatawan ng National Police Commission na humarap din sa pagdinig, maaaring maghingi ng tulong sa mga sibilyan kung sa tingin ng PNP ay makatutulong ito sa pagpapatupad ng warrant of arrest at may sapat silang batayan. Sa pananaw naman ng Integrated Bar of the Philippines, maaari lamang humingi ng tulong sa mga sibilyan kung akto ng huhulihin ng isang sospek at hindi sa paghahanap. Doon pa lang, di mo makikita nyo, may pagkakaiba na sila ng paniniwala. Yung Napolcom na side ng, siyempre, ng PNP, sa kanila okay lang kumuha ng parang third party para tumulong doon sa pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Pero siyempre sa mga IBP, ang mga abogado, kung legal lang pag-uusapan, sa tingin natin mas meron silang say tungkol doon, hindi pwede. Maliban na nga lang daw kung talagang andun na mismo yung subject mo aarestuin mo lang tapos mukhang nagpumiglas, tumakas. So yun lang siguro yung time na pwedeng tumulong yung mga civilian para sa pag-aresto dun sa gustong arestuin ng PNP. Kaya medyo malaking trabaho yung gagawin dito ng Supreme Court para pagdesisyonan kung tama ba o mali yung ginagawa rito ng PNP at sila rin makapag-decide kung naayon ba sa batas yung mga pinagkiklos nila. Samantala nangako naman si General Torre na babayarin nila ang anumang damage na maaaring idulot ng kanilang aksyon. Iginiit rin itong ginagawa. Yun na lang, diba, na kumbaga willing daw silang bayaran. Ang tanong dyan, sila ba mismo yung magbabayad? Or yung magbabayad yung PNP mismo?
Kasi kung PNP mismo ang magbabayad, unfair. Bakit unfair? Pera ng taong bayan yun eh. So, hindi naman taong bayan yung nagukay doon. Bakit kailangan taong bayan yung magbayad doon sa damage na ginawa ng PNP? Okay lang naman kung ang magbabayad is ito si General Torre, si PNP Chief Marbel, si Abalos, kasi sila yung may utos dyan eh. Huwag nila sana idamay yung mga pulis na nandiyan dyan. Baka kasi gawin pa, paghati-hatian pa nila. Tulad yung 2,000 pulis na nandiyan dyan, baka ikaltas pa sa sweldo nila, yung ipambabayad doon sa hihingin danyos ng KOJC kung sakasakali. Diba? Napaka-unfair naman doon sa mga pulis na nagbantay lang, tumayo lang doon, sumusunod lang sa utos ng kanilang mga opisyal, tapos kasama sila doon sa magbabayad. Siguro mas maganda rito, magbayad lang yung 3 opisyal hanggang doon sa presidente ng Pilipinas. Kasi siyempre may utos din naman, kumbaga may galaw yun ni Bongbong Marcos may kampas yun eh. So sana sila lang yung magbayad. Hindi ito kunin sa budget ng PNP, hindi kunin sa sweldo ng mga pulis na nandiyan lang para tumulong or yun nga, ipatupad lang yung batas. Siguro doon lang dapat nakapokus ang pagbabayad sa mga opisyal. So, hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.